Ang kwento ni Sarvajna, ang astrologo mula sa Teachings of Lord Chaitanya, Kabanata 4. Ang kwento ay tungkol sa pagtuturo ni Sarvajna sa isang mahirap na lalaki na lumapit sa kanya upang ipa-interpret ang kanyang kapalaran. Nang makita ni Sarvajna ang horoscope ng mahirap na lalaki, siya ay labis na nagulat na ganoon kahirap ang lalaki. Sinabi niya, "O bakit labis ka na nagdurusa? Ayon sa iyong horoscope, may iniwang nakatagong kayamanan sa iyo ang iyong ama. Subalit nakasaad din dito na hindi niya ito naipahayag sa iyo dahil siya ay pumanaw sa malayong lugar. Ngayon, maaari mo nang hanapin ang nakatagong kayamanang iniwan ng iyong ama at magpakasaya." Ang kwentong ito ay binanggit sapagkat ang buhay na nilalang, ang kaluluwa, ay nagdurusa dahil sa kanyang kamangmangan sa nakatagong kayamanan ng kanyang ama. Ang nakatagong kayamanan ng ama ng Panginoon ay ang pag-ibig sa Diyos, love of Godhead. Sa bawat kasulatan ng Veda, ang nilalang na nakatali sa material na daigdig ay pinapayuhang hanapin ang nakatagong kayamanang ito na walang iba kundi ang pag-ibig sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa Bhagavad Gita, ang isang nilalang, pagamat anak ng pinakamayaman, ang pinakamataas na katauhan ng Diyos, ay hindi niya ito nauunawaan. Kaya't ang mga kasulatang Vedic ay ibinigay upang tulungan siyang hanapin ang kanyang ama at ang mana na nararapat sa kanya. Dagdag pa ni Sarvajna, huwag mong subukang maghukay sa timog na bahagi ng iyong bahay upang hanapin ang kayamanan. Kung gagawin mo iyon, aatakihin ka ng makamandag na putakti at mabibigo kang matagpuan ang kayamanan. Ang paghahanap ay dapat gawin sa silangang bahagi kung saan naroroon ang tunay na liwanag. Ito ay tinatawag na paglilingkod na may debosyon o kamalayan kay Krishna. Sa timog, naroroon ang ritualistikong pagsasagawa ng mga kasulatang Vedic. Sa kanluran, ang mapag-isip at mapagpalaisip na kaalaman, speculative knowledge, at sa hilaga, ang sistemang yoga o ang pamamaraan ng pagmumuni-muni para sa pagkilala sa sarili. Kung susubukan ng isang tao na hanapin ang kanyang tunay na layunin sa pamamagitan ng mga ritual, siya ay mabibigo. Ang ganitong paraan ay karaniwang may mga seremonyang pinamumunuan ng mga pantas na tumatanggap ng bayad bilang kapalit ng kanilang serbisyo. Iniisip ng tao na magiging masaya siya sa pamamagitan ng mga ritual na ito. Ngunit sa katunayan, hindi siya magiging tunay na masaya kahit pa makuha niyang pansamantala ang resulta. Mananatili pa rin ang kanyang mga material na paghihirap, kaya't hindi kailanman makakamit ng tao ang tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng ganitong ritualistikong pamamaraan. Sa halip, lalo lamang nadaragdagan ang kanyang mga pasakit sa material na buhay. Katulad nito, ang paghuhukay para sa nakatagong kayamanan sa hilagang bahagi ay inihahambing sa pagkilala sa sarili, self-realization, sa pamamagitan ng pagmumuni-muni o meditational process. Sa ganitong paraan, ang itinuturing na ganap na tagumpay ay ang isipin ang sarili na iisa sa kataas-taasang Panginoon. Ang pagsasanib ng kaluluwa sa kataas-taasan ay inihahantulad sa isang malaking ahas na lumulunok sa maliit na ahas. Sa ating karanasan, nakikita natin kung paanong minsan ang isang malaking ahas ay nilalamon ang mas maliit at ganun din ang nangyayari sa pagsanib ng nilalang
sa espiritual na pag-iral ng kataas-taasan.